Ito guys, lagi talaga ako gumagawa ng video, content about parenting. Lagi talaga yan. Kasi pinanggalingan ko yan, pinagdaanan ko yan. Kung ano yung parenting system na ina-apply sa amin ng nanay ko, tatay ko. And then, ano din ang parenting system na in-apply ko sa mga anak ko. So, namulat na ako nun sa katotohanan na kailangan pala talaga disiplinahin ang mga anak kasi kung hindi disiplinahin ang mga anak, lalaki sila na salbahe. Pero, ang way naman na pagdidisiplina ng mga magulang na kastigo militar, yun naman ang nag-uudyok sa mga anak na magkaroon naman ng hatred, na madidepress, magkakaroon sila ng violence, instinct. Yun eh. Pero kung ilalagay lang natin sa standard lang, sa tama lang talaga, no? Yung specific tayo mag-ano sa kanila, mauunawa ng mga anak natin yan. Ang problema, doon sa pamamarila na yan doon sa bangga, pamamaril ba? Bakit mo? Hoy, clear? Ano ka ba naman? Hindi clear ang mind mo. Sayang ang pangalan mo. Sayang ang pangalan mo bilang isang clear. Hindi ka talaga klaro, hindi ka clear ang utak mo. Abogado ka pa naman. Ba't ka magsasabi ng gano'n na natutunan ng mga bata ang kasamaan na yan ng pag-uugali sa teacher? Wala naman mga teachers magtuturo, uy, gayahin nyo ako. Uy, mga anak, ito yung gagawin natin, mamaril tayo, uy, mangbuli tayo. Walang gano'n. Although naman, hindi naman lahat ng mga teachers ay mabait. May mga teachers kasi talaga na, ano sila yung nang-aabuso din, no? Dapat doon ka lang, specific ka lang doon, hindi yung i-generalize mo yung mga teachers nagtuturo ng kasamaan sa mga kabataan, mga estudyante nila. Ang kapal ng mukha mo kaya. Sobra ka. Ang mga pang-uugali ng mga anak ninyo natin na hindi maganda, nag-uumpisa yan talaga sa loob ng bahay. Hindi sa teachers, hindi sa kapitbahay. Pera na lang kung ang anak mo, paggising pa lang niya, diretsyon ng kapitbahay, kagaya din sa'yo, paggising mo na magulang, diretsyo ka ng kapitbahay mo, sigurado may matutunan na hindi maganda. Pero kung ikaw na nanay, pagising sa umaga ng mga anak mo, nandyan ka, nag-aayos ka sa madapat mong ayusin dyan, nagpe-prepare ka ng almusal, lalaki ang mga anak mo na ganon din. Hindi natin pwede isisisi, i-blame ang mga teachers sa kung anong bad attitude na nakikita natin sa mga anak natin. I-find out mo rin na magulang kung sinong sinasama, kanino sila nakipagkaibigan, anong klaseng kabataan ang kinakaibigan nila. Alamin mo. Pero yung i-blame mo ang mga, ay Diyos ko naman, ito rin, ikaw naman na ama ka. Bakit natuto ang anak mo mamaril? Siyempre, naturuan mo yan, na-training mo ba yun kung paano mag-shoot, di ba? Biro mo, 2 baril, bit-bit niya. At ang tanga mo na magulang. Alam mo naman na deadly weapon yan, bakit mo hinayaan nga kung saan-saan lang yan mailagay na madampot ng anak mo? At overall overall parents' instinct. You are not observing your son or your daughter or your child. Kung malungkot ba siya, masaya ba siya, may pinagdadaanan ba siya, wala kayong ganun. Kasi, bakit hindi mo alam na mayroon pa palang hatred na kinakarga ang anak mo? Mayroon na palang, ang anak mo na dinadala-dala, ayan, tuloy, nadampot ang baril mo, mamamaril dun kasi masama ang loob. Diba? So, dapat tayo talaga na magulang. Kasi, kung hands-on tayo sa feelings ng anak natin, hindi maging violente ang anak natin. Hindi manakit yan. Kahit sasaktan yan, hindi mananakit yan. Kung tinuruan nyo yan na kahit saktan kayo, magsumbong kayo sa akin, hindi kayo manakit doon. Tatandaan, alam ng mga kabataan, alam ng anak natin, kung tayo ay nagmamahal ng tunay sa kanila. Kasi nandun na yung pagsasabi mo palang, anak, binubuli ba ka sa school? Mayroon ba nangangaway sa'yo sa school? Magsasabi ka sasabihin mo sa akin at ako ang mag-aano doon. Kahit sasaktan ka, wag kang gagante. Sabihin mo lang sa akin at ako na mismo ang susunod dyan. Sa ganun palang pamamaraan, maramdaman ng anak natin na may concern tayo sa kanila. Maramdaman ng mga anak natin, mahal na mahal natin sila. Pero kung wala kayong pakialam, galing kayo sa trabaho, pasok, nood ng TV, scroll ng cellphone, di, wala kayong pagmamahal niyan. Ngayon, naging kriminal ang anak mo sa bata pa na edad. Paano mo harapin yan?
dapat ang mga deadly weapon nakasecured yan. Lalo na minor pang anak mo. My God. Basta-basta ka lang gagawa ng ganun. Basta-basta ka lang ng you are dahil baka naman iniisip na matalino ang anak mo. Kaya alam niya yung tama at mali. No. Kahit gaano katalino ang anak mo, matatalo pa rin yan pagdating sa kung sila ay nadidepress, kung sila ay may pinagdadaanan, matatalo pa rin yan. Kaya dapat nakamonitor talaga tayo na magulang. Huwag yung basta-basta kung sino-sino ang sisihin nyo. Sayang, nasira ang future ng bata. Ikaw na bata ka, sinira mo lahat, sinayang mo. Kaya ito lang, maibigay ko lang na payo, no? Sa mga kabataan. Subukan nyo kaya rumispeto. Subukan nyong umunawa kung bakit kayo pinagsasabihan, tinuturuan ng maayos. Hindi yung pang-aapak sa inyo eh. Hindi yung pang-lapastangan sa inyo eh. Ayan, sa totoo lang ha, may kami dati, no, kapitbahay, no? Minumura nila ng harap-harapan, dalawa silang magkakapatid na babae, malalaki na sila, nasa tamang edad na sila, mumurahin nilang tatay nila wagas. Nakikita ng anak ko, may narinig ng anak ko, sabi ng anak ko ay, Mama, ba't ganun? Sabi ko, don't ever learn from them. Kasi disrespect yan. Kung napagalitan kita, nasaway kita, pakinggan mo muna, unawain mo. Kung masama ang loob mo, magsabi ka sa akin ng maayos, hindi yung mumurahin mo ako, sisigaw-sigawan mo ako dyan, kagaya sa kanila. Totoo yan, guys, nangyari yan. 'Di ba? Sana matuto din kayong mga bata sa tamang sa tamang gawain. Hindi yung, "Hoy, my God, kala nyo ba na katapusan na ng mundo, kaya pag mabuli kayo or kayo, gagawin nyo, magaganti kayo," ganun. Hindi ganun. Ay, nako. Yan ang pinakamasaklap ngayon dito na nangyayari sa mundo talaga. Kahit anuman kabait ang anak natin, no, pag binubuli, talaga masasaktan tayo. Pero hindi po pwede yun na i-encourage natin ang anak natin na gumanti, manakit. Kasi nasaktan sila, manakit. Hindi talaga siya, guys, maganda. Natuturuan natin ang anak natin na manakit din. Sa atin din ang bagsak niya na pagsisisi sa atin. Ang tanong, paano tayo naging mabuting magulang sa mga anak natin? Kung kiniklim mo na mabuti kang magulang, nakikita yan sa mga ugali ng anak natin. Tandaan nyo yan.